dahil sa matagal na pagulan kagabi. Okay. Chairman, maraming salamat. Ingat po. Maraming salamat po at buhay po kayo. Si MMDA Chairman Francis Tolentino. At para magbigay sa atin ng karagdagang impormasyon kaugnay sa Bagyong Bebeng, makakausap natin live mula sa Pag-asa ang senior weather forecaster na si Mario Palafox. Ginoong Palafox, good morning po. Good morning, Rhea. Nasaan na po ang Bagyong Bebeng sa mga oras na ito? Sa ngayon po, ang bagyong si Bebeng ay nasa layong 60 kilometers sa southeast ng Kasiguran, Aurora. Lalakas pa ho ba itong bagyo? Hindi na po natin naasahang lalakas ito dahil malapit na po sa kalupaan at inaasahan po natin na tatama nga po ito ng kalupaan dito sa may Aurora at Isabela province ngayong umaga. Ngayong umaga, mga anong oras ho? Mga 8 a.m. po. Alright, hanggang kailan po ito mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Sa kanyang kasalukuyang pagtakbo, inaasahan po natin na sa Huwebes pa po ng umaga. May mga nakataas pa hubang storm signals, lalo na sa Metro Manila dahil kahapon signal number 1? Sa Metro Manila po ay tinanggal na po namin yung nakataas na signal. Pero yung mga pag-ulan ho, hanggang kailan ho natin mararanasan dito ho sa Metro Manila? Inaasahan natin sa ngayong araw po ay patuloy pa rin po yung mga pag-ulan, although hindi na po gano'ng kalakasan tulad nung kahapon. Kailan ho inaasahang umalis ang bagyo again? Sa Huwebes pa po ng umaga. Huwebes? Apo. Huwebes ng umaga. Apo. Masasabi ho bang ito na yung simula ng tag-ulan natin? Pwede pong sabihin na ito nga pwede na pong magsimula yung ating tag-ulan. Medyo maaga no dahil summer pa rin dapat eh. Opo, in-enhance po ng bagyong si Bebeng yung southwest monsoon natin, although hindi pa natin masigurado na patuloy po itong pag-iral na po ng southwest natin. Alright, bukod po kay Bebeng, meron pa ho ba kayo namamataan na paparating sa atin na sama ng panahon, Ginoong Palafox? Meron po tayong nakikita, although malayo pa po. Ito yung nasa may 140 degrees east longitude pa po. Pero matapos ho itong bagyong ito, balik na naman tayo sa mainit na temperatura, ganun ho ba? Ayun po ay nasa natin, although itong papalapit nga pong bagyo ay nasa natin na papasok din within this weekend po. This weekend? Apo. Alright, Ginoong Palafox, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Magandang umaga po. Ginoong Mario Palafox, ang senior weather forecaster ng Pag-asa. Pambansang kamao Manny Pacquiao muling pinatunayang siya pa rin ang pound-for-pound king sa boxing. Yan ay matapos niyang matagumpay na madepensahan ang kanyang WBO welterweight title laban kay Sugar Shane Mosley. Mula sa Las Vegas, narito ang report ni Chino Trinidad. Tulad ng inaasahan, punong-puno ang MGM Grand Garden Arena. Karamihan fans ni Pacman. At tulad ni Manny, isa ring bigatin sa Amerika ang napili niya kumanta ng Philippine National Anthem, si Charisse. Aming ligaya ng pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. For the land of the free. Ang Hollywood actor na si Tyrese Gibson naman ang kumanta ng Anthem ng Amerika. At may special song number si Jamie Foxx. Simple ang paraan ng pagpasok ng Sugar Shane Mosley sa ring. Ang A-Division World Champion, Malaraki. Sa pagkakataong ito, hindi si Michael Buffer kundi si Jim Miladon Jr. ang nagpakilala sa dalawang boksingero. It's showtime! Sa round 1, nagsukatan sina Mosley at Pacman. Hindi pa malaman kung may laban nga kay Pacman si Mosley na minsan na rin itinanghal na pound-for-pound king. Pero sa sumunod na round, unti-unti nang nakita ang advantage ni Pacman. Kaya naman ang excitement ng mga manonood hindi na naitago. And Manny Pacquiao unloading. Napatayo ang mga tao nang sa ikatlong round pa lang. Napaupo na agad na kombinasyong right straight at left hook
ng pambansang kamao si Mosley. Now he's certainly intimidated. He doesn't have his legs. He's clinging on. Sa round 4, muli na namang napaupo si Mosley matapos madulas. Watch ahead! Watch ahead! Dito na rin ipinakita ang bagong move ni Pacman, ang overhand right, na ngayon palang niya ginamit. Pero sa sumunod na 5 rounds, hindi na masyado sumuntok si Mosley. Panayang atras kay Pacman. Wala na rin gila sa kanyang kanang kamay kung saan sa kilala. Ayon sa mga eksperto sa boxing, lumitaw na ang ilad at pagod ng katawan ng dating world champion. Way Sugar Shane is fighting. He just doesn't want to get hurt. Muling nabuhay ang hiyawan ng biglang mapaupo ang pambansang kamao sa round 10. Ang call ng referee, knockdown na kinwestiyon ni Pacman. Kung susuring mabuti ang nangyari, hindi suntok kundi tulak ang nagpaupo kay Manny. Oh, push! Sa mga sumunod na minuto, nakita ang bagis ng pambansang kamao. Kaya sa pagsisimula ng round 12, yakap na ang isinukli ni Mosley kay Pacman. Hudyat na alam na niyang kung saan mauuwi ang bakbakan. And still the WBO welterweight champion of the world, Manny Pacquiao. I'm happy, but I have a big responsibility to maintain it and to work hard. And I mean, being an athlete, I want to stay humble and be friendly to everybody. It's a great fight, man. He's a great fighter. He's very strong, very fast. I'm working hard just like that, but I guess I fell short. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Pangkakilalang personalidad at fans si Manny Pacquiao dumagsa sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Pati ang celebrity na si Paris Hilton nanood ng laban ng kanyang idol na si Pacman. Mula sa Las Vegas, narito ang report ni James Velasquez. Umahan ng dinaw at mga watawat ng Pilipinas sa MGM Grand Arena. Kada suntok sa pakawalan ni Pacman, walang tigil ang iyawan. Kabilang sa mga personalidad na nanood ng laban si Juan Manuel Marquez na maaaring makalaban ulit ni Pacman sa Nobyembre. I need to wait maybe in November that people watch a great fight. Sa kalagitnaan ng press conference, agaw pansin naman ng hotel heiress at socialite na si Paris Hilton. Tumabi agad siya kay Jinky Pacquiao at nagpahayag ng paghanga sa husay ni Manny. I enjoyed the fight so much. I love Pacquiao, so it was very exciting to be here tonight and to be up here tonight. Wow. Will you be at his next fight? I'll be at all the fights, yes, definitely. Pagkatapos ng laban, nagpahinga konti si Pacman bago sumabak sa concert. Ito ang unang balita mula sa Las Vegas, Nevada. James Velasquez reporting. Matapos ang matagumpay na bakbakan, sa kantahan naman sumabak si pambansang kamao Manny Pacquiao. Tila naging tradisyon na nga ni Pacman na magdaos ng mini-concert pagkatapos ng kanyang laban. Isa kasi sa hilig ni Manny ang pagkanta. Kaya naman matapos ang laban kay Sugar Shane Mosley, isang after-party ang isinagawa sa Mandalay Bay Resort. Hit songs from the 70s ang kinanta ni Pacman at syempre, kinanta rin niya ang kanyang signature song na Sometimes When We Touch na ni-record na nila ng composer na si Dan Hill. Dalawang pasahero patay matapos bumagsak ang isang eroplano sa Indonesia. At Hollywood socialite Paris Hilton, plano nga bang dalawin ang idolong si Manny Pacquiao sa Pilipinas? Pagpahuli, tutok lang sa unang balita. Once upon a time, there lived a princess who hadn't slept for a very long time. The council said she needs sleep to grow fast.